May problema ba? Nagseryoso na sa Jumaira na mapansin ang tingin ng pinsan. May naalala ka na? Bakit? Nawala ba ako sa sarili? Natampal ni Jumaira ang sariling noon nang marinig ang tanong sa kanya ng pinsan. Matama niya tong pinagmasdan at alam niyang seryosong pinsan. Nagbalik na nga ang alaala mo. Anong huli mong natatandaan? Nasaan muna ako at paano niyo ako nahanap? Ginala ni Michael ang tingin sa paligid. Natagpuan ka namin sa isang malit na ospital sa Davao. Walang alaala na magising. Narito ka ngayon sa ospital dahil na-aksidente ka na naman at di pa malaman kung sinong may kagagawan nito sa'yo. Shit! Ang ibig mong sabihin, nagkaroon ako ng amnesia? Di makapaniwalang tanong ni Michael. Yes, almost 2 weeks at di mo maaaring kalimutan ng deal kahit nalimutan mong memorya mo ng panahong yan. At nagawa mo pa akong utakan that time? Pinandilatan niya na mata ang dalaga. Joke lang! Tumawa siya pero bigla ring sumeryoso. Seryoso tayo. Naalala mo na ba kung anong nangyari sa'yo sa lugar kung saan tinayo ang bago nating minahan? Halos pabulong lang na tanong niya sa huling sinabi. Napahawak si Michael sa kanyang ulo at binalikan ang mga nangyari sa kanya sa lugar na iyon. May tumambang sa akin sa daan. Sapilitang sinama matapos piringan ng mga mata ko. So tama nga na hindi lang basta aksidente ang nangyari sa'yo? Hinaan mong boses mo at baka may makarinig at makarating kay mommy. Alam mo namang bawal sa kanyang matakot ng husto at mag-alala. Sorry, huwag kang mag-alala at wala pa rin namang nagsabi sa kanila. Pero alam mo ba, mas gusto ko na wala kang alaala? Nangunot ang noon ni Michael at di alam kung nagbibiro lang bang pinsan or hindi. Possessive ka pala kapag nagmahal. Napangisi si Jumaira na magsalubong ang kilin ng pinsan. Magmahal? Pag-uulit ni Michael at di na natutuwa sa biro ng pinsan. Hindi mo mararamdaman ngayon na natuto ka ng magmahal? Mukhang di makapaniwalang tanong ni Jumaira. Tss, seryoso ako, Jumaira. Napipikon na niyang angil sa pinsan. Mukha ba ako nagbibiro? Hindi ko akalaing pati ang puso ko'y nakakalimot din kapag nadamage ang memorya. Sinamaan ni Michael ang tingin ng pinsan at lalong di natuwa sa huling sinabi nito. Totoo, halos bakurin mo na si Asunta at pinasusundan mo pa nga sa isang detective. What? Parang nadikit ako sa babaeng yon. Alam mong si Mama lang may gustong mapalapit ako kay Asunta? Mariing naglapat ang mga labi ni Asunta nang marinig ang sinabi ni Michael. Para bang nandidirito sa kanya tinatawag siyang babae? Hanggang ngayon masakit pa ang sugat niya sa braso at likod dahil sa nangyaring aksidente. Ang ipinagtataka niya lang kung sinong tumulong sa kanya kasi nawalan siya ng malay. O mas tamang sabing kinidnap siya dahil nagising na lang siyang mag-isa sa isang malayong lugar. Huwag na siyang pag-usapan natin at malabong mangyari ang iniisip mo dahil may ibang babae na akong napangako ang pakasalan. Pakiramdam ni Asunta may pumana sa puso niya dahil sa narinig niya mula kay Michael. Mabilis siyang lumayo sa pintuan ng bigla, lumingon sa Jumaira sa nakaawang na pintuan, kaya naririnig niya ang lahat. Alam niya hindi siya nakita ng dalaga. Lumapit na lang muli siya sa ina at parents ni Michael na nakaupo sa waiting area. Nakita mo na si Michael, Iha? Nakangiting tanong ni Daniela kay Asunta. Pilit nang umiti siya sa ginang at umiling. Mamaya na lang po, at seryoso nag-uusap pa sila ni Jumaira. San ka nga pala galing anak? Bakit di kita makontak? Tanong ni Mikay habang matamang pinagmamasdan ng anak. Nag-iwas siya ng tingin sa ina at umupo sa isang bakanting upuan. Mabuti na lang na itatagong sugat na nasa braso ang likod kaya hindi nakikita ng ina. Sorry mom, di ko napansing nahulog ang cellphone ko habang bumabiyahe. Ayos ka lang ba? Si Daniela naman na nagtanong sa dalaga nang may mapansing kakaiba. Ngumiti siya sa ginang at tumango. Opo, pasensya na at di ko na alagang mabuti si Michael kaya nangyari to sa kanya. Nakangiting hinawakan ni Daniela sa brasong dalaga at marahang pinisil iyon. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Iha. Isa pa magandang resulta tong nangyari sa kanya at bumalik na ang alaala niya. Nakagat niya ang dulo ng dila at pinigilan ng pagdaing dahil nahawakan ng ginang malapit sa sugat niya. Tumayo siya at kailangan niyang magamot ang sarili. Itim lang kasi ang suot niyang full sleeve saka binalot niya ng nalagyan ng bandage lang. Excuse me po muna at gagamit lang ako ng banyo. Nang makalayo, nagmamadaling hinanap ni Asunta ang kaibigang nurse na doon lang nagtatrabaho. Nagpatulong siya ditong malinis ang sugat niya, lalo nung nasa likuran dahil nakikita ang sarili.
Habang nililinis ng kaibigan ang sugat niya sa likod, marieng na ipikit ni Asunta ang mga mata. Kaninang madaling araw lang ang sayapan nila ni Michael. Di niya akalaing mabilis siyang babawian ng kaligayahan ng tadhana. Pauwi na sana sila ni Michael kanina nang biglang mapansin niyang may sumusunod sa kanila. Sa kagustuhang mailigawang nasunod sa kanila, binilisan niya ang pagmamaneho ng kotse. Alam din ng binata yon at ito ay tumitingin sa side mirror at lumilingon din. Ang akala niya naiwan na nilang humahabol sa kanila, ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang bigla may nakasalubong silang truck at gusto silang banggain. Pag-iwas niya sa nakasalubong, bumangga naman sila sa poste. Di ganon kalakas ang impact dahil mabilis niyang naapakan ang preno ng sasakyan. Ang huling tanda niya bago siya nawalan ng malay, niyakap siya ni Michael at gustong protektahan mula sa pagkabangga ng sasakyan sa poste. Humulma ang mapait ng ngiti sa labi ni Asunta matapos balikan sa isipan ng nangyari. Ang ikli ng panahong binigay sa kanya pagkakataon para maangkin si Michael. Ngayong bumalik na ang alaala ng binata, hindi niya alam kung makakalapit pa dito. Sumuko ka na lang, self, at masasaktan ka lang? Kausap niya sa sarili. Ngayon niya tayo higit na kailangan dahil sinusundan siya ng taong gusto siyang patayin. Kontra ng konsensya niya sa sarili. Ines na napamulat siya ng mga mata at naguluhan para sa sarili. Parang baliw na nakipagdebate na siya sa sarili. Ayos ka lang? Tanong ng kaibigang nurse sa kanya. Napabuntong hininga siya bago tumango sa kaibigang bakla. Salamat. Pahinga lang ako sandali dito at pwede mo nang iwan. Naka-duty pa kasi ito at naaabalan na niya. Nararoon lang siya sa emergency room nakaupo. Tulungan muna kitang maisuot muli ang damit mo, ani Dennis. Hinayaan niya nang tulungan siya ng kaibigan. Lalaki pa rin to pero alam niyang walang mali siya sa kaibigan na makita ang katawan niya. Isa pa bilang nurse sanay siyang makakita kahit private part pa ng pasyente minsan. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng tulong, bili ni Dennis bago nagmamadaling umalis na. Muli, napabuntong hininga si Asunta nang wala ng kaibigan at maiwan na siyang mag-isa roon. Nasa record na pasyente siya roon kaya't maaari siyang mamalagi muna ng ilang oras doon. Pagod ang katawan niya at isipan. Dumagdag pang pati puso niya ay mukhang napagod na ring magmahal dahil labis na nasasaktan. Dala na rin ang gamot na pinainom sa kanya ng kaibigan, di niya napigilang ipikit ang mga mata hanggang sa hindi na malayang nakatulog. Nagising ang diwa ni Michael nang marinig ang tinig ng ina. Ang pinsan umalis muna kasama ng asawa nito, pero pagbalik mamaya kasamang detective na napag-utusan niya umano. Anong problema? Tanong ni Daniela sa kaibigan habang nagbabalat ng apple para sa anak na alam niyang gising pa. Hindi ko alam kung saan na naman nagsusuot ang anak kong yon. Ang paalam lang kanina gagamit ng banyo pero hindi pa nakakabalik hanggang ngayon. Nasa tinig ni Mikay na hindi natutuwa sa ugali ng anak nito. Pumalatak na si Michael sa isipan at naaawa sa ninang dahil nagkaroon ng anak ng pasaway. Isa ito sa dahilan kung bakit hindi niya gustong dalaga na maging mag-asawa. Hindi ka na nasanay sa anak mo. Hayaan mo't kapag naikasal na sila ni Michael, tiyak, magbabago na siya at taong bahay na lang upang asikasuhin ng asawa at maging mga anak. Napatiimbagang si Michael at hanggang ngayon pala, umaasam ang ina, napakasalan niya ang babaeng iyon. Nanatili lang siyang nakapikit at nakikinig sa pag-uusap ng dalawa. Parang bigla sumakit ang ulo niya. Hindi niya makontra ang ina at ang daming sama ng loob at pag-aalala na ibigay niya rito dahil sa nangyari sa kanya. Nag-aalala siya na baka hindi kayanin ng puso nito kapag kinontra na naman niya ang pantasya sa buhay nila ni Asunta. Daniela, huwag gaano mag-expect na ang mga anak natin na magkakatuluyan sa bandang huli. May sarili silang buhay, lalo ng anak mo. Mahinahon na payo ni Mikay sa kaibigan. No, ayoko sa ibang babae na maging asawa ng anak ko. Gusto ko si Asunta lang at nakasisiguro kung maalagaan niya ang anak ko dahil mahal niya si Micaela. Namura ni Michael sa isipan si Asunta at itong sinisisi kung bakit malaki ang kagustuhan ng ina na ito ang maging asawa niya. Ayaw na ayaw niya sa babae ay siyang naghahabol sa lalaki at ipinipilit ang sarili. Ayaw niya ng desperada at yun ang tingin niya kay Asunta. Oh, kalma at baka tumaas ang dugo mo. Ang mabuti pa, huwag yan ang pag-usapan natin. Inakbayan ni Mikay ang kaibigan. Lihim na nagpasalamat si Michael sa ninang niya.
Kung namana lang sana ni Asunta ang ugali ng ina nito, baka may pag-asa pa sa pagitan nila. Bata pa sila noon ay sadyang sinamantala na ni Asunta ang pagkagiliw ng ina niya rito. Nang magbinata siya, nakailang girlfriend lamang siya dahil iniiyakan nito ang ina niya kapag may iba siyang babae. Wala naman silang relasyon pero ang lakas makaselos. Nakahinga na maluwag si Michael nang bumalik na sina Jumaira at kasama pa ang mga magulang nito. Kinamusta lamang siya at saka niyaya ang ina niya na umuwi muna para makapagpahinga. Tita, kami na muna ang bahala kay Michael. Voluntary ni Jumaira para makapagpahinga na ang ginang dahil masama dito ang mapagod. Salamat, iha. Baka dumating si Asunta, ikaw na rin ang bahala. Niyakap ni Daniela ang anak ni Stella. Nang wala ng mga magulang, nilapitan ni Richard si Michael. Kamusta na ang pakiramdam mo? Ayos na ako. Salamat sa tulong ninyo mag-asawa para makabalik dito sa Maynila. Walang anuman. Nasa labas pala si Jerome para ma-update ang pinaiimbestigahan mo. Papasukin mo. Lumabas muna sa Jumaira at iniwan ng 3 lalaki na kailangan mag-uusap. Isa pa may tumatawag sa kanya na taga-kumpanya. Tinulungan ni Richard na makabangon si Michael at sumandal ito sa headboard. Sir, kung hindi niyo maalala, itong huling balitaan ipinasa ko sa inyo. Pinakita ni Jerome ang larawan ni Asunta kasama na isang lalaki. Nangunot ang noon ni Michael at hanggang ngayon, nagtataka sa sarili at nag-aksaya siya ng oras kay Asunta nung wala siyang maalala. Marahil may ginawa ang babae at sinasamantala ang sakit niya noon kaya napaikot siya sa palad nito. Iimbestigan ko pong lalaking nasa larawan at may kaugnayan siya sa organisasyong nangangalga sa kalikasan sa Davao, pagpapatuloy ni Jake. Naikuyom ni Michael ang kanang palad, hindi na nagustuhan ng narinig. Naipikit niya ang mga mata, sinariwa ang mga narinig nung bihag siya ng mga hindi kilalang tao. Wala kaming masamang balak na gawin sa'yo, sir. Ang gusto lang namin itigil niyo ang pagmimina dahil nakakasira sa kalikasan ng ginagawa ninyo. Pero bakit kailangan niyong piringan ng mga mata ko? Galit na tanong niya sa lalaking nagsasalita. Pasensya na po, sir. Ayaw pa naming magpakilala kaya't ginagawa namin to. Makiusap lang kami na sinisiguro ng kumpanya namin na hindi maapektuhan ng kalikasan sa paligid ng minahang tinayo namin. Kompleto rin kami sa papel kaya't legal na nag-ooperate sa lugar na to. Putol ni Michael sa pagsasalita ng lalaking hindi nakikitang mukha. Ganyan din ang sinabi ng ibang kumpanyang sumisira na ngayon sa kalikasan, sir. Napabuntong hininga si Michael bago nagsalitang muli. Naunawaan ko po kayo, pero sana bigyan niyo rin kami ng chance na patunayan na wala kaming lalabaging batas na ikasisira ng kalikasan. Pangahawakan po namin ang inyong salita ngayon, sir. Maaari ka nang umalis at ihatid ka ng tao ko sa labas. Nakahinga na sana ng maluwag si Michael ngunit bigla may narinig siyang tinig ng isa pang lalaki. Madilim na, bro, at delikado nang maglakad siya mag-isa pabalik sa pinanggalingan niya. Ang mabuti pa ipabukas na natin at mukhang uulan din ngayon. May punto ang lalaking bagong dating, pero di gusto ni Michael ang tumagal pa ron, lalo na't may piring pa rin ang mga mata niya. Wala nga siyang nagawa kundi ang manatili sa isang maliit na silid. Inalis din ang piring sa mga mata niya, ngunit wala siyang ibang makita kundi 4 na sulok na naturang silid. Wala pang bintana at gasera lamang ang gamit na ilaw kaya madilim. Kapag may papasok sa silid para hatiran siya ng pagkain, tayong mata lang nakikita niya sa lalaki. Kinabukasan nagising siya na maliwanag ng paligid. Bigla bumukas ang pintuan at may pinasok na isang babae. Halatang bihag din ang babae at baka sa mukha nito ang takot na nadarama. Anong ibig sabihin nito? Ang akala ko ba hahayaan niyo na akong umalis ngayong araw? Nagbago ng isip ng pinuno namin? Kailangan siyang hintayin bago kapakawalan. Sagot ng lalaking may takip ang mukha na itim na tela. Please, pakawalan ninyo po ako. Hindi ko alam kung ano bang nagawa akong kasalanan sa inyo para ikulong dito. Umiiyak na pakiusap ng babaeng ipinasok sa silid. Tumahimik ka. Pareho kayo ng lalaking yang mapanira ng kalikasan kaya kayo narito ngayon. Duro ng lalaki sa babaeng umiiyak. Wala pa pong kumpirmasyon na kasabwat o kaisa nila si Asunta sa pangdudukot sa inyo. Pukaw ni Jerome sa lalaking mukhang malalim ang iniisip at ang tagal na nanahimik. Napakurap si Michael at naputol ang pagbabalik tanaw nang marinig muli ang tinig ni Jake. Ang babae. Nakita niyo na rin ba ang babaeng nakasama ko doon sa Davao?
Tanong niya na maalalang babaeng nakasama sa maliit na silid. Sa kanyang alaala, tanda pa niya ang mukha ng babaeng halatang mas bata sa kanya. Kailangan niya itong mahanap at tuparin ang naipangako. Yan nga po ang latest kong ibabalita sa inyo ngayon, sir. Ani Jerome sa kanilabas ang isang larawan. Kilala niyo po ba siya? Mabilis kinuha ni Michael ang larawan at pinakatitigan ng babaeng naroon. Halos madurog ang puso niya na makitang itsura ng babaeng nakasuot pa ng pang-hospital gown. Mukhang tulala ito mula sa kuhang larawan. Dumanas po siya ng post-traumatic at bukang bibig ay hanapin ng lalaking nangako sa kanyang babalikan siya. Pagkukwento ni Jake. Maraing lumapat ang mga labi ni Michael at nginat-ngat ng guilt ang puso niya. Gusto ko siyang puntahan. Bukas na at gabi na ngayon? Tigil ni Richard kay Michael. Napabuga ng hangin sa bibig si Michael at frustrated na napahawak sa batok. Ramdam niya ang pagsidhi ng sakit ng sugat niya sa ulo kaya napapikit siya. Hindi talaga niya matandaan kung paano na-aksidente siya kaninang tanghali. Gusto ko na ipagpatuloy mo ang pag-iimbestiga at di mo pa maalala lahat ng nangyayari sa Davao. Pero ayoko may ibang makakaalam tungkol dito, lalo na mga magulang ko. Kausap ni Michael kina Jake. Ayaw niyang malalaman ng ina, lalo na't obvious sa sangkot si Asunta sa nangyari sa kanya. Biglang binagbag ang damdamin niya. May isang bahagi ng puso niya na ayaw maniwalang magagawa ni Asunta sa kanya na ipahamak siya. Kapag nalaman ng ina niya, tiyak na masasaktan to ng husto na baka ikahina lalo ng puso nito. Isa rin sa inaalala niya ang kanyang ninang. Ano na lang ang mararamdaman nito? Tulad niya, nag-iisa lang ding anak nito si Asunta at walang ibang makakasama sa buhay. Shit, that woman. Mura niya sa dalaga sa isipan lamang. Huwag po kayo mag-alala at confidential ang lahat ng to. Pero kapag nangialam sa investigasyon ng kapulisan, hindi ko nasakop yon, sir. Di ko mapigilang lumabas ang katotohanan, ani Jake. Salamat. Aasahan ko may matutuklasan ka pa at mahahanap ang taong gusto kong patayan hanggang ngayon. Balitaan ko po agad kayo. Sa ngayon, magdoble ingat kayo, lalo na't komplikadong lahat. Ay na rin sa inyong salaysay. Nakipagkamay si Jerome kay Michael bago bumaling kay Richard at nagpaalam dito. Sigurado ka bang narin din sa pinangyarihan si Asunta? Tanong ni Rafael sa binata nang silang dalawa na lamang ang naiwan sa silid. Nakilala ko ang boses niya noon. Kahit di ko nakikita ang mukha nila, malakas ang kutob ko. Siya yon. Lalo na't kilala niya ang isa sa kasapi sa organisasyong yon. Nagpalagay ako ng bantay sa labas ng silid mo upang masigurong kaligtasan mo. Maraming salamat. Malaki na ang naitulong mo sa akin. Umangat ang isang sulok ng labi ni Richard. Sapat na ang papalanunin mong asawa ko sa next bet ninyo. Pumalatak si Michael. Kailan ka pa naging konsentidor sa kalokohang naiisip ng asawa mo? Mula nang mahalin niya ako. Napantastikohang pinakatitigan ni Michael si Richard. Kaswerte ng pinsan at isang tulad nito ang naasawa. Nagising si Asunta na masakit ang buong katawan. Alam niyang dahil yon sa pagka-aksidente. Kahit masakit ang katawan, pinilit niyang sariling makababa mula sa maliit na hospital bed. Gising ka na pala. May pagkain akong dinala para sa'yo. Matipid nang umiti siya kay Dennis. Bakit narito ka pa? Hindi pa ba tapos ang duty mo? Tapos na, pero di na muna umuwi at walang magbabantay sa'yo. Nilapag ni Dennis ang biniling pagkain sa maliit na table. Maraming salamat at pasensya na sa istorbo. Ngumiti si Dennis sa kaibigan at umupo sa gilid ng kinahigaan nito. Para kang others. Ako na mas malaking utang na loob sa'yo, hindi nahihiya. Natawa si Asunta sa birong totoo ng kaibigan. Totoong siyang nilalapitan nito kapag gipit o kailangan ng isang kaibigan na nakakaintindi sa kabaklaan nito. Iilan lang kasing nakakaalam sa tunay na katauhan nito. Kaibigan niya si Dennis nung college sila, naging magkaibigan. Si Ramil naman ay naging kaibigan niya sa isang charity. Same sila ng goal ni Ramil at nagkasundo sa isang mitiin. Wala pang isang organisasyon nila pero masasabi niya, marami na silang natutulungan. Kumain ka na at tama ng drama. Ako na. Natatawang inagaw niya ang kutsara na may lamang pagkain na sinusubo sa kanya ni Dennis. Malakas ka nga at marunong nang mag-agaw ng pagkain. Tumatawang biro ni Dennis sa kaibigan. Totoong napangiti si Asunta sa kaibigan bago sinubo ang kutsarang may laman na pagkain. Kailangan niyang magpalakas at magpakita kay Michael. Hulaan ko,
Nagka-injury ka na naman dahil sa lalaking yon? Naudlot ang pagsandok niya sa pagkain nang marinig ang birong totoo ng kaibigan. Umangat ang isang sulok ng labi niya. Nang magkasalubong ang tingin nila ni Dennis, seryoso to't mukhang di na natutuwa sa nangyayari sa buhay niya. Asunta, maraming lalaki dyan. Bakit ba patuloy kang bubuntot sa lalaking yun? Ilang beses ka nang nadisgrasya dahil sa pagiging stalker mo sa lalaking yun ah. Sermon ni Dennis sa kaibigan. Mangyari lamang yan kapag naging tunay ka ng lalaki at pakakasalan ako. Ew! Para nang didiring lumayo si Dennis sa dalaga. Natawa si Asunta dahil sa naging reaksyon ng kaibigan. Minadali niya na ang pagkain para makauwi na rin ng kaibigan. Alam niya kasing hindi siya iiwan ito hanggat di nasisiguro na ayos lamang siya roon. Alam mo bang nakakonfine din dito ang lalaking yon? Mabilis niyang pinunasan ng tissue ang bibig bago tumango sa kaibigan bilang tugon. Magkasama ba kayo kaya ganyan ang itsura mo? Muli siyang tumango sa kaibigan at nalungkot. Ngayon pa lang nasasaktan na siya at babalik na sa dati ang pakikitungo sa kanya ni Michael. Alam mo rin bang narinig ko sa mga chismosang nurse na nagka-amnesia siya? Tanong muli ni Dennis. Ito na siguro ang sign na dapat tumigil na ako. Tama nang natikman ko siya. Wala sa sariling nasabi ni Asunta. What? Nabiglang sigaw ni Dennis. Shh! Nasa bibig ang hintuturo ni Asunta upang patahimikan ng kaibigan. Mabilis na naitakip ni Dennis ang palad sa bibig at luminga sa paligid. Mabuti na lang at walang ibang pasyente ron o ibang tao. Sa ibang lugar ko na lang kukwento sa iyong lahat, ani Asunta. Pumilintik ang ilan sa daliri ni Dennis at masayang inalalayan ang kaibigan na makababa sa kama at lakad sa hallway. Gusto niya rin kasing masilayan ng malapitan ang lalaking kinahuhumalingan ng kaibigan noon pa man. Sige na, iwan mo na ako dito. Bumitaw siya sa pagkakahawak sa braso ng kaibigan nang tumapat na siya sa harap ng pinto ng binata. Ang damot mo naman. Hindi ko naman siya maagaw at malabong magpaagaw yan sa akin. Natawa na lang si Asunta sa mga pinagsasabi ng kaibigan. Mabuti na lang at walang ibang tao sa paligid na maaaring makarinig. O siya, good luck at uuwi na ako. Ang bilin ko ha, alam mo ang numero ko kung kailangan mo ng balikat na pag-iiyakan. Nakangiting tumango si Asunta sa kaibigan at hinintay tong makalayo bago kumatok sa pintuan. Nakahinga siya na maluwag na makitang nurse lang ang nagbabantay sa binata at gising ito. Ang dami niya ring inipong lakas ng loob bago humakbang papasok sa loob. Malamig ang tingin ipinukol ni Michael sa babaeng bagong pasok. Di niya inaasahang naroon pa rin pala ito sa ospital. Haratang guilty rin at di makarap sa mga magulang nila. Mabilis na nagbago ang aura sa mukha ni Asunta nang magsalubong ang tingin nila ng binata. Sa tingin pa lang nito alam niya, bumalik na ang alaala ng dalaga. Iwan mo na muna kami, utos ni Michael sa nurse na binayaran ng ina upang bantayan siya. Kinabahan na naman siya na makitang sila na lang natira sa isang silid. Katakot pang maningin ang binata at parang nakikita nito pati kaluluwa niya. Alam ko na ang lahat. Malamig na paunang tura ni Michael. Biglang nandamig ang mga kamay niya at parang kriminal ang paraan ang tingin ni Michael sa kanya. Di ko akalaing ganito ka na kadesperada para lang mapansin ko. Mariing naglapat ang mga labi niya at malamig ang tinging pinukol sa binata. Di na bago sa kanyang husgahan ng binata, pero bakit nasasaktan pa rin siya? Magpasalamat ka at mahal ka ng ina ko, kaya hindi na kita ipapakulong. Pero oras na ulitin mo pa to, pasensyahan tayo. Kahit anak ka pa ni Ninang Mikay, dapat na ba ako magpasalamat sa'yo? Sarkasiko niyang tanong sa binata. Natigilan si Michael nang marinig ang tinig ng dalaga. Bukod doon, di yun ang inaasahang marinig mula sa dalaga. Madalas hindi to basta mananahimik na lang at magbubunga nga. Ano kaya ang gagawin ni Asunta ngayong bumalik na ang alaala ni Michael at siya ang isa sa pinaghihinalaan ni Michael sa nangyaring aksidente sa kanya? Sino kaya ang babaeng pinangakuan ni Michael na babalikan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.